Pamilyar po ba kayo kung anong Sunday ngayon? Okay. So, nung mga bata pa tayo, marami sa atin, shall we say, nagse-celebrate, nagko-commemorate, nagre-remember nitong araw na to. Ito yung tinatawag na Palm Sunday. Okay. So, yung message po natin today is called The Need of a Savior. Ayan. So, simply, gusto ko po kayong i-remind, okay, ipaalala, ibalik po sa atin yung familiar story from the Bible. Ito po ay nagsimula early Sunday morning during the time of Jesus. Ayan. So, yan po yung tinatawag nating Palm Sunday sa ating pong panahon ngayon. Kaya tinanong ko po kayo, pamilyar po ba kayo sa araw na to? Okay. So, ito po yung panahon na si Jesus at yung kanyang mga disciples walking toward Jerusalem. Ayan. Papunta dito sa church. Nakakita ako ng marami nito. Ayan. And for the sake ng ating message ngayong umaga, napagastos ako ng 30 pesos. Ayan. Nakakita niyo ba ito sa dinaanan niyo? Tinanong ko, sabi ko, para saan ba yung palaspas? Sabi nila, Sir, pang-display po yan sa pinto. Tama ba? Yun ba yung alam natin? Pang-display sa pinto. Tama. Tapos, meron naman nagsabi, yan po ay pantaboy ng masasamang spirito. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, ingat ka. Amen. Okay? So, kaya po ang message natin ngayon is the need of a Savior. Ito po yung palaspas na matagal na nating sineselebrate. Pero ngayong umaga po, gusto kong gamitin itong pagkakataon na to, mas lalo nating maunawaan, in particular, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Bakit ba ang mga tao during this Sunday ay nagwawagayway nito? At even in the time of Jesus, bakit ba meron itong palaspas na to? Okay. So, mamaya po pata sa service, yung gustong bumili nito, actually, libre naman to. Para doon sa gusto, may donation lang po. At wag bababa ng 50 pesos. Hindi, joke lang. Pero, di ba? Ang ganda, di ba? Pero tingnan natin kung ano yung significance nito. Kasi matagal, mahabang panahon po tayo na malamang nag-remembrance nito. At gusto ko maintindihan natin ngayong umaga, ano ba talaga ibig sabihin yan? So, Palm Sunday is the day we celebrate triumphal entry of Jesus Christ doon po sa Jerusalem. Ito po ay 1 week before His resurrection. Okay. Isang linggo bago nabuhay muli si Jesus. Okay. In Matthew chapter 21, verses 1 to 11, please join me in reading this passage, mga kapatid. Sabi po in verse 21, as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent 2 disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, say that the Lord needs them, and He will send them right away. Verse 4, this took place to fulfill what was spoken through the prophet. Say to daughter Zion, see, your king comes to you, gentle and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. Ibig sabihin, batang donkey to, hindi pa to nasasakyan kahit kailan. Okay. The disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt and placed their cloaks on them for Jesus to sit on. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. Verse 9, the crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna!
Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Verse 10, when Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, sino to? Who is this? Verse 11, the crowds answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Ayun. Praise God for the reading of His words. Palm Sunday, kagaya po ng sabi ko sa inyo kanina, mark the start of what is often called Holy Week. Ayan, di ba? Ito po yung parang nag-signal sa atin na papasok na ang Holy Week. So, the final 7 days of Jesus in His earthly ministry. Yan na yung final 7 days niya. Palm Sunday was the beginning of the end ng work ni Jesus dito sa ibabaw ng lupa. Palm Sunday began when Jesus and His disciples, nagtatravel sila over the Mount of Olives. Doon po sa binasa natin kanina, okay, sabi doon, si Jesus, nag-send siya ng 2 sa kanyang mga disciples ahead doon sa village of Bethpage. Okay, ang sabi niya, may makikita kayo doon na donkey. Okay, at makikita nyo itong donkey na to, unbroken ito. Ibig sabihin ito, bata ito. Wala pang sumasakay dito. Ang sabi ni Jesus, sabihin mo, in Luke 19:29-30, as He approached Bethpage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, He sent 2 of His disciples, saying to them, go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie and bring it here. Diba? Kunin ninyo, dalhin nyo dito. Okay. Pag nagtanong yung may-ari, ang sabihin ninyo, the Lord needs it. Diba? Kailangan niya ng Panginoon. Naalala ko tuloy yung exhortation last week, diba? Ni Chris. Sabi niya, make yourself available. Okay, sabi dito, sabihin mo doon sa may-ari, the Lord needs it. Tabi mo nga sa katabi mo, the Lord needs you. Diba? Kailangan ka ng Panginoon. Well, of course, unang-una for the advancement of His kingdom. Nga lang, are we making ourselves available para sa Panginoon? Diba? Masyado tayong busy. Diba? Pati linggo, ginagawa na rin nating Lunes. Diba? Nakalimutan natin yung Sabbath day natin. Nakalimutan natin yung araw ng pagsamba natin na tayo po ay sama-sama. So, the Lord needs it. So, kailangan ng Panginoon yon for a specific purpose. So, well, of course, naniniwala naman tayo as the Bible scholar suggests na itong may-ari ng donkey na to ay isa sa kanyang mga disciples. So, ibinigay po ito ng kanyang, nung may-ari ng donkey, in verse 35, sabi dito, they brought the donkey to Jesus, threw their cloaks on the colt, and put Jesus on it. Okay, so inupuan ito ni Jesus. Okay, so familiar kayo doon sa story, nung bata pa tayo, nakikita natin ito, na si Jesus riding on a donkey. Okay, sabi ko nga, sa panahon natin ngayon, di ba? Pag inutusan ka, inutusan ka ni pastor na kunin yung aso, kapitbahay ng kapitbahay mo, di ba? Sasakyan, kabayo, motor ng kapitbahay mo, 2 bagay lang ang pwede mangyari niyan. Kung di ka mabugbog, makulong. Di ba? Pero si Jesus, iba talaga yung authority. Amen po ba? Amen ba? Anyway, as we continue the story, ayun na nga, papunta na sila sa Jerusalem at andirito na po yung large crowd. Imaginin mo, napakaraming tao. Okay. Pero itong crowd na to, ang kanilang pagkakaintindi, ang kanilang pagkakaunawa, si Jesus pumarito sa ibabaw ng lupa para maging Messiah, pero hindi para maging Savior ng mga pangangailangan nila.
ang kanilang understanding, si Jesus magtatayo ng kingdom dito sa ibabaw ng lupa. Yun ang kanilang understanding. Marami sa atin, church, marami sa mga tao, iba kasi yung kanilang understanding about God. Diba? Kumbaga, marami kasi sa mga tao, kaya lang pumupunta sa Panginoon dahil may kailangan sila. Yun yung understanding eh. Alam ng bayan ng Israel na merong Messiah. Actually, it was prophesied. Alam nila naman talagang meron talagang Messiah na dadating. Nga lang iba yung kanilang expectation. Iba yung kanilang understanding about the Messiah. Okay. So, kaya nga in Jesus ministry, patuloy at lagi niyang binabanggit yung dahilan kung bakit siya pumarito sa ibabaw ng lupa. Okay. So, makikita natin yung actions ng crowd along doon sa road, di ba? At makikita natin nandiyan na nga, ini-spread na nila o winawagayway na nila yung kanilang palm leaves. Ayan. Sabi sa Matthew 21 verse 8, a very large crowd spread their cloaks on the road. 'Di ba? Hindi lamang pala palaspas, pati yung kanilang mga kasuotan, ang tawag sa ganon, parang ginawa nilang red carpet kay Jesus. Nilatag nila doon sa dadaanan ni Jesus, while others cut branches from the trees and spread them on the road. Wow. So, anong ibig sabihin nito? Scattering their cloaks on the road. Ang mga tao nung panahon na yon were giving Jesus the royal treatment. Okay, kasi alam nila na ito na yung aming Messiah, ito na yung aming Savior, ito na yung aming King. Okay, again, John records the detail that the branches they cut were from palm trees. Bakit sabi natin Palm Sunday? Bakit palm trees? Sabi dito, John 12:13, they took palm branches and went out to meet him shouting, Hosanna! The word Hosanna is an expression. Imaginein mo, a royal treatment, para siyang red carpet, yung kanilang mga kasuotan, inilatag nila sa kalsada, tapos nagwawagayway sila ng sanga ng palm, tapos sumisigaw sila ng, Hosanna! Habang dumadaan si Jesus, nakasakay dun sa donkey. It was an expression of praise. Brothers and sisters, it was an expression of joy. Imagine mo yung kaligayahan mo na ito na yung magsasalba sa atin. Di ba? Hosanna in the highest, iligtas mo kami. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. So on that first Palm Sunday, the people also honored Jesus verbally. Hindi lamang yung kanilang mga kasuotan, hindi lang yung mga palm na leaves na kanilang winawagayway, sumisigaw din sila. Sabi sa Matthew 21:9, the crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Again, it's an expression of joy and praise. Yung kaligayahan nila, dumating na. Dumating na yung tagapagligtas namin. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Now, can you imagine, habang nag-iingay sila, eto na yung mga Ano yung term natin ngayon ng mga Gen Z doon sa mga, kasi mga Pariseo nandirito na eh, yung mga killjoy. Di ba? Yung mga killjoy, ang ingay nila, magwo-worship sila, na-experience natin yan. Di ba? Habang nagwo-worship tayo dito, minsan yung mga neighbor nagre-retaliate. Di ba? Ito naman, nag-iingay yung sumisigaw sila. Ito na yung mga Pariseo. Sabi ng mga Pariseo in Luke 19:13. Sabi niya, Teacher, pwede ba sawayin mo yung mga disipulo mo ang iingay? Tama ba? Sabi niya, di ba? However, imbis na i-rebuke ni Jesus, anong sabi niya in verse 40? I tell you, if they keep quiet, the stones will cry out. Sabi ni Jesus, kung pahihintuin ko yung mga disipulo ko sa pag-iingay, ang mag-iingay yung mga bato. Wow. Diba? So, sabi ko, anong relevance ito? Anong ibig sabihin nito, Lord? Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, dapat yung nasa katotohanan, yun yung maingay. Tama. Ang problema, yung nasa mali, sila pa yung maingay. Yung gumagawa ng mali, sila pa yung nagmamalaki. Ikaw pa yung nahihiya. Christians,
Let's not be silent. Dapat tayo yung maingay. Dapat ipagsabi natin si Jesus. Diba? Tayo yung mag-share kasi ito yung katotohanan. So Psalm 450 to 500 years prior to Jesus' arrival in Jerusalem, ito po yung sinasabi ko kanina, pinrapisay na to ni Zechariah. Okay, in Zechariah chapter 9 verse 9, church imagine prior doon sa pagpunta ni Jesus doon sa Jerusalem, riding on a donkey, 500 years before. Okay, 500 years before, ito po ay isinulat at pinropisay na ni Zechariah na mangyayari yun. In Zechariah 9:9, sabi po dito, "Rejoice greatly, daughter Zion. Shout, daughter Jerusalem, see your king comes to you righteous and victorious, lowly and riding on a donkey, on a colt, the foal of a donkey." So itong prophecy na to was fulfilled in every particular. Why in every particular? See, dadating yung araw, merong isang Messiah, si Jesus, na pupunta ng Jerusalem, nakasakay doon sa donkey. Okay, so it was prophesied and fulfilled in every particular. And it was indeed a time of rejoicing. Kasi nga sumisigaw sila ng Hosanna in the highest. Diba? An expression of praise and joy. So as Jerusalem welcomed their king, unfortunately, yung celebration hindi nagtagal. Ito yung problema, church. Naka-experience ka na ba ng expectation versus reality? Nakakita ka na ba? Minsan ba ikaw ay naging biktima na ng expectation versus reality? Nangyari sa akin yan. Nag-i-scroll ako, nakakita ko doon sa, sabihin ko ba? Shopee. Gabi, ang ganda ng pantalon, talaga naman. Ang ganda ng pantalon, sinobrahan ko na nga yung waistline para sigurado. Sabi ko, ang ganda nito, murang-mura to. Order ako. Expectation ko talaga, ang ganda. Pagdating sa akin, eto na, excited na ako, binubuksan ko na. Yung reality, nung sinusuot ko na, hanggang dito lang. Hanggang tuhod ko lang eh. Kayo ba, naging ano na rin kayo, biktima ng expectation versus reality? Ha? Yung kumain ka sa isang restaurant na talaga namang akala mo masarap, pagdating mo doon, hindi masarap. Nanood ka ng isang movie, akala mo maganda, gumastos ka, may popcorn pa, hindi naman pala maganda. Di ba? Iba yung realidad na nangyayari. Amen. Nakipag-meet up ka, nakipag-eyeball ka. Expectation versus reality. Ang ganda naman talaga ng profile picture. Ang pogi. Ang kinis ng muka. Noong sa restaurant, 30 minutes ka nang hinahanap mo, nandyan lang pala kasi iba ang expectation mo. Amen. So, lahat tayo somehow biktima ng expectation versus reality. Nung makita nung crowd yung kanilang Savior, who would rescue them politically, ayun pala yung kanilang expectation. Political pala, to free them nationally. Pero ang pinunta pala ni Jesus is to free them spiritually. Amen. Ang akala ng crowd, ililigtas sila ng Panginoong Yesus sa panggigipit ng gobyerno. Hindi nila inaakala, church, first things first, ang primary need ng mankind is spiritual salvation. Not political, not cultural, or national salvation. When Jesus was describing His purpose, kaninang umaga pinag-uusapan yung purpose, okay, dito sa church na to. Now, when Jesus was describing His purpose, in Luke chapter 19 verse 10, He said, "For the Son of Man has come to save that which was lost." Pag sinabi ditong lost, ito yung mga wala sa Diyos. Yun ang dahilan kaya pumarito si Jesus. Not politically,
not nationally, not culturally, but spiritually. So, yung expectation versus reality, sabi ko sa inyo, yung celebration, hindi nagtagal. So, yung riding on a donkey ni Jesus symbolizes humility. Nakakita ka naman ng hari na sumakay ng donkey, normally yan sa mga thoroughbred na mga kabayo. Tama ba? Doon sasakayan. Sa panahon ngayon, nasa royal yan? Nasa royal, tawag dito, yung kanilang mga chariots. Pero si Jesus, sa donkey sumakay. Diba? It symbolizes humility. Kasi ang mga earthly kings hindi sasakay sa donkey. Amen. Ito ang problema ng maraming tao, expectation versus reality ng pagpunta ni Jesus dito sa ibabaw ng lupa. Iba ang expectation nila. Okay? Ang expectation talaga nila, ililigtas sila, dumating na yung tagapagligtas nila, pero hindi spiritually ang inaasahan nila. Ang akala nila si Jesus magtatayo ng kingdom dito sa ibabaw ng lupa at sila ay free from the oppression of the government during that time. You remember another story in the Bible? Tingnan nyo kaya expectation versus reality. Si Jesus, in his earthly ministry, you remember meron siya mga pinagagaling. Di ba? Na mga may sakit. Bumubuhay nga siya ng patay, di ba? You remember, meron siyang isang pinagaling at ang kabilin-bilinan niya, tingnan nyo, tayo mga tao, pag may magandang nangyari sa atin, gusto natin ikwento ka agad. Pag may napanood ka maganda, gusto mo ikwento. Hindi mo maano yun. Sino dito yung kaya niyang pigilin, hindi niya ikwento yung maganda niyang napanood? Sino dito yung kaya niyang pigilin, meron siyang nakainang restaurant na masarap, hindi niya maikwento? Pero dito, yung magandang nangyari doon sa mama na pinagaling niya, anong sabi ni Jesus? Huwag mo ipagsabi na pinagaling kita. Biro mo, instruction ni Jesus, huwag mo ipagsabi na pwede ko bang mapigil yun? Na ang tagal-tagal na nung sakit ko, tapos pinagaling ako ng Panginoong Jesus, tapos hindi ko ipagsasabi? You know why? You know what's the reason? Bakit ayaw niya muna ipagsabi? Because of the expectation versus reality. Ayaw niya na makilala siya ng tao na siya ay tagapagpagaling lang, hindi tagapagligtas. Kasi ang tao, ang kailangan lang nila is kagalingan, pagkain, pera, yung pangangailangan. Hindi nila nakikita yung pangangailangan nila ng kaligtasan. Kaya ang sabi ni Jesus, huwag mo muna ipagsabihan na pinagaling kita. Kasi baka mamaya, kilalanin lang ako ng tao na tagapagpagaling. Baka hindi nila kilalanin, ako ay tagapagligtas. You know the difference. Amen. Na alam naman natin, when you have the Savior, you have everything. Gusto nang makita ng Panginoon, una yung kaligtasan mo. Yan ang una mong kailangan and everything follows. Amen. Amen po ba? Amen. So, yun ang expectation versus reality. Ayan ang problema natin mga tao. Ang tingin natin sa Diyos, genie. Puro tayo request. Diba? Hindi, tapos na nga yung 3 request eh. Puro request. Diba? Request ng pangangailangan. Diba? Ano pa? Diba? Church, tingnan mo yung prayer life mo. Tingnan mo, totoo ba yung sinasabi ko? Tingnan mo yung prayer life mo, puro hingi. Di ba, puro hingi. Wala na yung adoration eh. Di ba? Kapipikit pa lang na mata mo, Lord, pahingi naman ako ng ganito, pahingi ako ng ganito. Pahingi noon, hindi na Panginoon, pahingi noon na. Amen? Di ba? Prayer natin, di ba? Because of our expectation. Iba yung tingin natin sa Diyos, genie siya. Hindi natin tinitingnan na ang kailangan natin ng tagapagligtas. Because this life here on earth will end, church. This will end. Amen po ba yun? Si Enrile lang ang naringgan ko ng life is not short. Pero really, life is short. Life is short and it's, church, life is short and eternity is too long to be wrong. Amen. I hope you're getting that. Pansamantala lang naman yung life natin dito. Saglit lang yan. Pero ang importante kasi sa Panginoon, yung makakasama niya tayo forever. Yun, mas mahalaga sa Kanya yun. So, sabi ng Lord, hindi. Wag ako bahala sa pangailangan mo. Unahin mo muna yung kaligtasan mo. Sabi ng Lord.
kailangan mo ko kasi yung buhay mo dito it's just a fraction. Baka wala pa nga sa fraction ng eternity. Di ba? Mabuhay ka man ng 300, 500 years, wala pa rin yan sa eternity. Kaya mas importante kay Jesus yung ating eternity. Okay, so imagine, many people, winave nila yung palm branches nila at they shouted Hosanna, they shouted it for joy, but they miss the true reason for Jesus' presence. Luke 19:41-42. Alam niyo po, siyempre, as your pastor, as your leaders, mga cell group leaders ninyo, yung kaligayahan talaga namin na nakikita kayo paglinggo, umatin kayo ng cell group, and then you're doing your best to mature spiritually, yun talaga yung kaligayahan talaga namin At alam ko, kaligayahan din ng Diyos yun. Kaligayahan niya yun. Pero dito, in Luke 19:41-42, sabi dito, as Jesus approached Jerusalem, nakita niya yung mga tao and He cried. Wow. Church, basahin mo yung Bible mo. Iisa lang tayo ng Bible. Nakasulat dito, He cried over it and said, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace. But now it is hidden from your eyes. Sabi niya, kung naunawaan nyo lang, kung ano ang dahilan bakit ako nandirito. Di ba? Mas importante pa to doon sa mga iniisip mo, sa mga pangangailangan mo. Diba? Ngunit ito ay nakatago sa inyong mga mata. It's hidden from your eyes. Kasi iba yung expectation ninyo. Iba yung inaasahan mo sa akin, ang sabi ng Lord. Diba? He cried. Nung nakita niya yung city, nakita niya yung mga tao, umiyak siya. Now, church, na-experience mo na ba yung pagdating mo sa party, ang pinagkaguluhan yung handa? Hindi yung may birthday. Amen. Nagpaplano ka pa mag-Sharon? Na-experience mo na yon? Yung nag-invite ka pagdating sa party, anong handa? Hindi ka man lang binati na happy birthday. Grabe, naiyak si Jesus dito. Kasi nga, iba yung expectation. Sabi sa Tagalog, nang malapit na siya sa Jerusalem at natatanaw na niya yung lungsod, ito'y kanyang tinangisan. He cried. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. That's the salvation, church. Ngunit ito'y lingid sa iyong paningin. Minsan kasi, alam mo church, nabubulag kasi tayo ng mga ibang mga expectations natin. Blinded tayo dahil sa mga worries. Blinded tayo sa mga problema natin. Blinded tayo for so many things. Nakakalimutan natin na isa lang pala ang kailangan natin, si Jesus. Amen? Kung naunawaan nyo lang, sabi ni Jesus, yung dahilan bakit ako naparito, malalaman ninyo na ito na ang araw ng inyong kaligtasan. This is the day of your salvation. Wow. Now, nakakalungkot na makita si Jesus na hindi siya na-recognize ng tao. Even though, yung mga tao, nagsisigawan sila ng Hosanna in the highest. Di ba? Hosanna Yun pala, yung palang expression na yun para dun sa hari na inaasahan nila magtatayo ng kingdom dito sa earth. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, ang nakakalungkot, yung celebration, yung shouting na Hosanna na yun, hindi nagtagal. Yun ay napalitan ng crucify Him! Kasi iba yung expectation namin, akala ko naman siya yun. So, mas mabuti pa, ipako na lang yan. Grabe, no? Church, can you imagine that? Later that week, Matthew 27:22-23, dinala nila kay Pilate si Jesus. After no na, nagsisigaw, imagine mo, ang saya sila, nagsisigawan sila ng Hosanna, na because of the wrong expectation and because of the reality, nagbago ngayon. Sabi dito, dinala nila kay Pilate si Jesus. Sabi ni Pilate, what shall I do then?
with Jesus who is called the Messiah? Pilate asked. They all answered, crucify him! Church, these were the same people shouting, Hosanna, and later on, sila rin yung sumisigaw na, ipako siya sa krus. Why? Sabi ni Pilate, what crime has he committed? Asked Pilate. But they shouted all the more, all the louder, crucify him. Kaya prior doon sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem in chapter 18 of Luke, binigyan niya na ng warning yung kanyang mga disciples. Ang sabi niya, then he took the 12 aside and said to them, ginather niya yung kanyang mga 12 disciples niya. Sabi niya, behold, we are going up to Jerusalem. And all things that are written by the prophet concerning the Son of Man will be accomplished, will be fulfilled. Verse 32, for he will be delivered to the Gentiles and will be mocked and insulted and spit upon. They will scourge him and kill him, and the third day he will rise again. Church, if you read your Bible, think about this. Both in book of Matthew and book of Luke, makikita mo, Jesus was crying. Okay? Makikita mo, pag binasa mo ang Bible, in the New Testament book, makikita mo how Jesus reacted emotionally in many times from different scenes. Di ba? Makikita mo talaga yung si Jesus, emotional. Di ba? Kaya, di ba, pagka tumayo ka dito, nag-testimony ka, naiiyak ka talaga sa kabutihan ng Panginoon. Okay, makikita mo talaga, mararamdaman mo talaga yung goodness ng Panginoon sa buhay mo. Now, dito, nung binasa ko to, makikita ko talaga si Jesus emotional, no? Emotional siya. He cried. Okay? And makikita mo how he reacted emotionally sa mga different scenes na mga nakikita niya. Pag nakakita siya ng poor, nakakita siya ng hungry, nakakita siya ng mga taong nagkakasala, nakakita siya ng may sakit, the scriptures say repeatedly, he had compassion on them. Di ba? Yun pag binasa mo si Jesus yun ang makikita mo. Talagang compassionate talaga si Jesus Christ. Okay? Now, church, this is my sermon point. It only tells us of two occasions that Jesus cried. Okay. Though, sabi ko nga sa inyo, makikita mo how he reacted emotionally for many sins ng mga nakikita niya. Pag nakikita siya ng may sakit, ng poor, ng hungry, ng mga nagkakasala, di ba, compassionately, talagang nagiging emotional siya talaga. Okay. Now, also, there were two occasions na mababasa mo na si Jesus ay umiyak. One time, he cried doon sa libingan ni Lazarus. Remember? Tama po ba? Doon mababasa mo si Jesus umiyak. Okay. Now, naiyak siya dahil alam niya ang katotohanan na ang tao ay mamamatay. Amen. At ang tao ay mamamatay at mawawalay sa kanya magpakailanman kung hindi nila kikilalanin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas. He didn't cry dahil namatay si Lazarus. Binuhay niya nga Namatay siya doon sa katotohanan na alam niya, ito ang mangyayari pag ang tao namatay nang walang tagapagligtas. So that was the first occasion. And the second occasion was when he looked at the people, nakasakay siya dun sa donkey, up in Jerusalem, he saw the mixture of faces of these people, yung crowd na nandoon. Now, ano sa palagay ninyo ang nakita niya? Bakit siya umiyak? Umiyak siya kasi nakita niya yung tunay na pangangailangan ng tao. Kailangan nila ng tagapagligtas. Nakita ni Jesus yung kalagayan ng mga taong naghihirap, mga taong nagugutom, may mga sakit, hindi marunong magpatawad, kaguluhan sa pamilya, and he realized the emptiness of their lives.
So, church, kung nandyan tayo sa ganyang kalagayan, I believe nalulungkot ang Panginoon. And they need the Messiah. They did not understand the purpose of His coming. Let me read again, church, in Luke chapter 19, verse 41. As He approached Jerusalem and saw the city, He cried over it. Umiyak siya. Tinangisan niya. Sabi niya, lingid sa kanilang paningin. They had eyes, but they didn't see. They had ears, but they didn't hear. They missed the whole point of Jesus coming to earth. Yun yung kaya siya naiyak. Church, Palm Sunday means these people need something from Jesus. They shouted, Hosanna, but they realized that Jesus building His kingdom not here on earth. These were the same people. Itong crowd na to, yung mga sumisigaw ng Hosanna, and later after, ito rin yung mga tao na sumisigaw na ipako siya sa krus. Crucify Him. So by waving yung palm branches, they were showing that they expected Jesus to be another warlord. Yun yung na-expect nila. Eto na yung king, another warlord, na handa kaming sumama sa gera. Basta meron lang maglilid sa amin. Pero ano sabi ni Jesus? I didn't come for that purpose. I have come to save the lost. Kaya, church, hindi yan na-recognize ng tao. Iba ang kailangan nila kay Jesus. Kaya nga may mga tao, di ba, pag nagsishare ka kay Jesus, imbitahin mo sila sa church, pasalihin mo sila sa cell group, sinasabi nila, busy ako marami akong gagawin, marami akong trabaho. Di ba? Sounds familiar. Sounds familiar. Nasaan ka ngayong Sunday? Nasaan ka? Ikaw pa yung maraming pangangailangan Ikaw pa yung maraming hinihingi, pero nasaan ka? Kasi nga, hindi nila nakikita na si Jesus ang kailangan nila. Hindi nila nakikita na ang simula at ang sagot sa lahat ng kailangan nila, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kasi, may mga tao lumalapit lang talaga sa Diyos pag may kailangan. Tama po ba ako? Diba? Ganun naman kadalasan talaga Pag may kailangan, doon lang tayo lalapit. Kaya ginagawa natin genie si Lord. Pakisabi nga sa katabi mo, naintindihan mo ba yung sinasabi ni Pastor? Naintindihan mo ba? Church, iwasan natin yon. Iwasan natin, nalalapit lang tayo sa Diyos pag may kailangan tayo. Amen? Ang buong katotohanan, kailangan mo talaga si Lord 24/7. Amen ba yon? So ito po yung challenge ko sa ating lahat. Hindi lang kayo, ganun din po sa akin. Today, kagaya po noong Palm Sunday na yon in the city of Jerusalem. Church, close your eyes for a moment. Close your eyes. Imaginein mo, isa ka doon sa crowd. At ito si Jesus riding doon sa donkey. Nakatingin sa atin si Jesus. Ang tanong, ano kaya ang makikita niya sa atin? Imagine yourself, you are one of the crowd. Nandun. Sumisigaw ka din ng Hosanna. Di ba? Sumisigaw ka din ng Hosanna. Because of your expectation. I wonder, sige po, pwede nyo na po ibukas yung mga mata ninyo. Church. So, na-imagine mo, ikaw yung nandoon sa crowd. Di ba? Sumisigaw ka rin ng Hosanna. So, I wonder what He finds when He looks into our faces. Ang tanong, iiyak pa rin kaya siya pag nakita ka niya today?
Makakakita ba siya ng taong walang ibang concern kundi yung worries ng buhay niya? Yun pa rin ba yung makikita niya? Worried about their health? Does he see people who are so busy doing things here and there, so busy that they never bother to consider those things that are eternally important? Yun pa rin ba yung makikita niya? Iiyak pa rin ba si Jesus? Yun pa rin ba yung nakikita niya ngayon? Or does he see people who recognize him for who he is? The Messiah, the Savior, the Christ, the Son of God? Pag nakita niya ba yung buhay natin, iiyak pa ba siya ulit? Because of what he sees? O meron tayong kaligayahan? In Matthew chapter 25, verse 23, ito ba yung maririnig sa labi ng Panginoon? Well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Yun ba yung maririnig natin? O papaiyakin na naman natin si Jesus? Dahil wala tayong ibang interest, wala tayong ibang concern, kundi yung buhay lang natin. Wala tayong pakialam sa kaligtasan ng ibang tao. Yun na lang, puro na lang worries natin. Puro na lang pangangailangan natin. Pero nasan ba si Jesus sa buhay natin? Tayo ngayong maraming pangangailangan Tayo yung maraming gusto. Tayo yung maraming hinihingi. Pero nasan ba sa priority natin ng Panginoon? Church, listen to this. Yes, Jesus still heals today. Yes, Jesus provides all your needs. Yes, Jesus protects. But what matters most to Jesus is our salvation. Church, alam mo ba na over and above your needs, mas kailangan mo si Jesus? This life will end, church. Life is short and eternity is too long to be wrong.